Alam mo bang noong taong 1972 ay naging usap-usapan sa bayan ng isang dalagita na biglaan na lang nabuntis at laking gulat nila kung sino talaga ang ama. Si Clear ay isang mahinhin na dalaga at bihira lang lumabas ng bahay, laking gulat ng kanyang pamilya nang lumaki ang tiyan ni Clear. Palaging kwento ni Clear sa kanyang ama na gabi-gabi daw siyang nanag-inip ng isang lalaki na di naman niya makita ng malinaw ang mukha. At sa tuwing may naamoy siya na parabang insenso ay nakakatulog siya ng mahimbing na hindi normal para sa kanya dahil dati ay hirap siya na makatulog. Sa tuwing siya ay natutulog ay napapansin na lang niya na tila may tumatabi sa kanya at hirap na niya igalaw ang kanyang katawan at maya-maya ay nadadaganan na siya nito. Hanggang sa naging kalamidad na ito. Dahil di lang pala si Clear ang kaunahang nabuntis. Meron pa palang iilang babae ang pareho ang sitwasyon ni Clear. Sa sobrang pagkabahala, ang nakakatanda sa bayan ay nagdesisyon na bantayan lahat ng mga tirahan kung saan merong mga kababaihan. Sa pagmamasid ng mga kalalakihan, ay tila naging tahimik ang mga kababaihan dahil di na sila dinadalaw na kung tawagin ay kulto ng tao. Isang araw habang si Mang Bert ang may-ari ng tubuhan ay lasing na umuwi, hawak ang kanyang natitirang inumin. Napatulala siya at napahinto dahil may nakita siyang isang tikbalang na umaaligid sa bahay ni Madel, isang dalagang di pa nabuntis. Dali-daling nagpatawag ng pulong ang nakakatanda sa bayan at nagbigay siya ng malaking pabuya para mahuli ang salarin na nagpapabuntis ng kababaihan. Dahil sa galit ng mga ama ay matyaga itong nagbabantay hanggang sa naaktuhan nila mismo ang isang tikbalang pinagsisibat nila ito. Naging duguan ng tikbalang ngunit nakatakas pa rin ito sa kabila ng patong-patong na patibum ang inilagay. Habang matyaga naghahanap ang mga kalalakihan, nagbabaka sakali na makita ulit ang tikbalang ay laking gulat nila na may iba pa silang nakita. Ang nakita nila ay isang maskara ng kabayo at napagtanto ng mga kalalakihan na isa lang pala itong tao. Naging tahimik pansamantala ang lugar hanggang sa sunod-sunod ang isinisilang na bata sa bayan at halos lahat ng bata ay parehong magkakahawig sa iisang tao na madalas nila nakikita sa paaralan at inilalarawan nila ang lahat ng mukha ng bata sa iisang tao na si Pipoy, isang science teacher at kilala ito bilang isang kano at may record din ng kanyang ama bilang S-abuse kaya ito'y naalis sa Pilipinas. Dahil sa mga haka-haka ay nagpunta ang mga kalalakihan sa bahay ni Pipoy, ngunit ang naabutan nila ay isang napakabahong amoy na di maintindihan, amoy chemical, amoy insenso, at kung ano-ano pa na nagpapabaliktad ng sikmura ng iilan kalalakihan. At doon nila naabutan si Pipoy na walang ulo at naaagnas na ang buong katawan, binaril nito ang kanyang sarili at tila'y sabi-sabi na nagkaroon ng problema sa pag-iisip si Pipoy. Ang taong ano ba ang nangyari sa kababaihan na buntis ni Pipoy? May mga kababaihan na tinanggap nila ang nagyari at meron naman na ipinabigay ang anak.